Bah, iba ito ah. Mukhang mayroong gustong mangyari at development para ho sa alyansa, pagsasama-sama, para lang po talaga paghandaan ang susunod na presidential election. Inamin na po ni dating Senador Sonny Trillanes na siya at yung ibang kasamahan niya willing makipag-alyansa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. for 2028 election. Aba, anong ibig sabihin nito? Kung makikipag-alyansa at tatanggapin ni Pangulong Marcos at ng mga Marcos supporters ang grupo ni Trillanes para magsama sila, magkaroon ng iisang direksyon at kandidato para sa pampanguluhan, Vice President, President at Vice President candidate at mga senador o local, matindi ang dating niya. Kasi yung grupo ni Trillanes na nag-meeting nung isang araw, original or kasama doon sa mga senatorial candidate at personalidad noong 2022 presidential election. Hindi man kasama si Leni Robredo doon sa meeting, pero si Leni Robredo ay nakapokus na sa local position. Ngayon incumbent mayor ng Naga, mukhang tuloy-tuloy sa local position na lang. Ang kasama, excuse me po, ang kasama ni Trillanes, Congressman Laila de Lima, Congressman Jokno, okay, Senator Risa Ontiveros, at iba pang personality na original doon sa 2022 election. Gusto nilang makipag-alyansa sa Pangulo para mas lalong lumakas ang kandidato ng gobyerno at ng grupo ni Trillanes panlaban sa kung sino mang pwedeng makalaban nila sa presidential election sa 2028. Hindi po ito pwedeng sabihin masyadong maaga. Hindi po. Kailangan na talaga. Sa akin pong personal na paniniwala, ang paghahanda sa pampanguluhan, dapat talaga mahabang oras, mahabang panahon. Hindi pwedeng overnight lang sa dami ng problema ng bansa. Kaya kung yung programa ng Marcos administration, programa ng Dilawan, Piklawan o Liberal Party ay mapagsama o grupo ni Trillanes, ni De Lima at ni Ontiveros, aba, maganda yan. For information at education ng mga tao, butante, Luzon, Visayas, Mindanao, at mga butanteng nasa abroad, hindi lang OFW. Mahalaga po yun eh. Ano ang agenda? Halimbawa, ituloy yung mga sinimulan na ginawa ngayon ng Marcos administration at dagdagan ng mga ibang agenda na para sa bayan ng grupo ni Trillanes, ay may iba yun ang dating nun. So madalit sabi, ang gusto ng kampo ni Trillanes, ayaw nilang maging kalaban ang kandidato ni Pangulong Marcos. Gusto nilang makasama para iisang haligi, pundasyon na panlaban sa kung sino mang pwedeng makalaban nila. Para po sa akin, magandang paghahanda ito. Hindi ko sinabing okay na. Ito po ay pinaplano at bukas ang pintuan sa pakikipag-alyansa ng grupo ni Trillanes kay Pangulong Marcos. Ngayon po wala pang pahayag ang Malacanang tungkol dito. Pero ito'y isang indikasyon na seryoso nila. Seryoso sila. Ituloy ang magandang programa para sa bayan. Labanan ang mga taong pwedeng iba ang agenda at programa para sa bayan sa pampanguluhan sa 2028. Yan ang nakikita ko. Okay lang yan. Mag-usap, magpundar, palakasin ang maganda para sa mamamayang Pilipino. Ano pong inyong masasabi yan? Okay? Nalaya kayo makapag-comment.
Samantala, ito na naman, si Bato, pwede daw matanggal. Kasi ngayon parang hindi lang pangkaraniwang tao nagtatanong bakit nga ba hindi pumapasok si Bato de la Rosa. Pati si dating senador, dating Senate President, veteranong politiko, Franklin Drilon, nagsabi na ground, basihan, para matanggal ang isang senador pag hindi pumapasok nang hindi malinaw ang dahilan at hindi nagpaalam. Kasi wala pong paalam eh. Parang si Bato bumaba ng Senado. Wala nang pakialam sa kasamahan. Bahala na kayo. Hindi mo na ako papasok. Wala rin sinabi sa taong bayan kung bakit di siya pumapasok. Basta lang hindi pumapasok. So sabi ngayon ni Drilon, sa kanyang paniniwala at pagkakalam sa kapangyarihan ng Senado, pwedeng disiplinahin at pwedeng tanggalin ang isang senador na biglang mawawala nang hindi nagpaalam at walang malinaw na dahilan kung bakit siya ayaw magtrabaho, ayaw pumasok. Speculation lang yung kaya ayaw siyang pumasok, takot na maaresto, takot sa ICC, warrant of arrest. Pero dapat anya, isinusulat yan at yan ang gawin niyang dahilan para mayroong basihan ang Senado kung bakit hindi siya pumapasok. Sa ngayon kasi hindi alam ng Senate President kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nagtatago at bakit hindi pumapasok si Bato de la Rosa. Speculation din ang kanya. Baka takot sa warrant of arrest katulad ng mamamayang Pilipino. Hindi pala pwede yung ganon. Kailangan may malalim na dahilan ang isang senador na pinapasweldo ng taong bayan kung bakit hindi pumapasok. Hindi pwede yung basta ka lang aalis pero nakikita ka sa iba-ibang lugar, kumakain, namamasyal, may mga statements sa social media, pero yung trabaho bilang senador hindi nagagawa at hindi ginagawa. Ngayon, ang pinasinasabi ng mga kaalyado ni Bato, nagtatrabaho daw yung opisina. Iba yun. Iba ang trabaho ng opisina kaysa sa personal appearance ng isang mambabatas sa committee hearing, sa deliberation o debate sa plenaryo. Hindi nagagawa ni Bato yan mula pa ng November. Ibang klase yan, ha? Ito pa yung isang na-discover natin. Totoo ba yun, Senador Bato? Tanong lang, ha? Walang personal. Easy lang. Totoo ba na mga staff mo ay anak, bayaw, hipag, o kamag-anak? Wala daw ibang staff si Senador Bato kundi puro kamag-anak lang. Wow! Eksperto ba sila sa paggawa ng batas? Kasi ganito pa yan eh. Ang mga staff ng isang senador o congressman dapat magagaling para maraming magawang panukalang batas. Kasi ang senador, congressman, aasa yan dun sa kanyang mga staff maliban sa kanyang alam kung ano ang magandang panukalang batas. Magre-research, gagawa ng lahat ng pag-aaral. Ang tanong, yung bang kanyang anak, bayaw, kamag-anak na staff sa Senado, magagaling ba sila? Kaya ba nilang gumawa ng magandang panukalang batas para isulong ng kanyang amo, ng kailang amo na si Senator Bato? Nagtatanong lang po tayo. Kasi dapat ganun eh. Magaling ang staff para magaganda ang panukalang batas. Kung mahina na, tapos hindi pa pumapasok, kawawa ang nagpapasweldo ang taong bayan.